Minsan, nakapagtataka talaga sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon, katulad ng gera sa Palestine, kalaban mga tiga-Israel. Mapapansin mo sa social media ay ang mga kababayan nating mga Kristiyano, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, ay nakakampi sa Israel. Pero kung yung iisipin, hindi nila namamalayan na yung mga Hudyo, yung mga tiga-Israel, ay ayaw sa kanila. Pero kinakampihan nila ito dahil ang kalaban ngayon ng mga Hudyo ay mga Muslim. Anong meron sa mga Muslim? Bakit lagi na lang kalaban ang tingin ng mga kababayan natin na Pilipinong mga non-Muslim? Anong meron sa Islam? Anong meron sa mga Muslim? Bakit sa tuwing kahit sila na inaapi, sila pa rin yung mali? Na kung ating iisipin na yung mga Hudyo na kalaban ng mga Muslim ngayon ay siyang kalaban ng ginasamba ninyong Diyos na si Jesucristo, na siyang sinasabi ninyong pumatay kay Jesucristo, na siyang sinasabi ninyong nagpahirap kay Jesucristo. Pero hindi nyo ba nakikita yung point of view na ang mga Muslim ay hanggang sa ngayon minamahal, iniibig, sinusunod si Jesucristo bilang isang propeta? Pero ang mga Hudyo, hindi siya matanggap na propeta, hindi siya matanggap na Diyos ninyo, at hindi kayo matanggap ng mga Hudyo. Pero pagdating sa mga digmaan, kakampi ninyo ang mga Hudyo. Anong meron sa mga Muslim? Bakit hindi nyo minsan maging kakampi at palagi na lang ninyong kalaban? Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Pagdating sa pagmamahal, ito lang masasabi ko sa inyo. Mas mahal kayo ng mga Muslim, mga kababayan naming Kristiyano, kaysa sa mga Hudyo. Hindi kayo nila mahal kahit kaunti. Ha? Kaya nga ang pinakamalapit ay ka sa inyo yung mga Kristiyano. Ha? Kaya mga kababayan, ito yung inyong bigyan ng halaga. Ha? Kung sakali man na may kakampihan kayong sa dalawa, mas mainam na yung mga Muslim. Dahil yung mga Muslim ang tunay na mas malapit na nagmamahal sa inyo. Kaya kung kakampi kayo sa Israel, ay mali ang inyong kinakampihan. Dahil ang Israel ay darating ang panahon, sila yung inyong magiging matinding kalaban. So hanggang dito lang, Assalamualaikum. Lilinawin natin ito. Ang video ito ay hindi para manira ng anumang samahan at relihiyon, kundi paghahambing at pagsusuri base sa Biblia at mga referensya. Ang bansang Israel ay piniling bayan ng Diyos. At sa bansang ito, babalik ang Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang pagparito. Hindi ho natin ipinapanalangin ang bansang Israel dahil mga Hudyo sila. At ang Arabs ay mga Muslim. Hindi ho. Kundi dahil sabi ng Diyos sa Biblia, Genesis chapter 12 verse 3, ang sa inyo'y magpapala ay aking pagpapalain. At ang sa inyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sinabi ito ng Diyos kay Abraham at tayong mga Kristiyano ay itinuturing si Abraham na ating ama sa pananampalataya. Galatians 3 verse 7 to 8. Kung gayon, maliwanag na ang mga nananalig sa Diyos ang mga tunay na anak ni Abraham. Bago pa ito nangyari ay ipinapahayag na ng kasulatan na mapapawalang sala ng Diyos ang mga hintil sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang magandang balitang ito ay ipinahayag na kay Abraham, nagsasabing, sa pamamagitan mo'y pagpapalain ang lahat ng bansa. Kaya ganoon na lang ho ang ating pananalangin para sa kapayapaan sa bansang Israel at para sa kaligtasan ng kaluluwa ng mga Hudyo. Dahil hanggang ngayon, marami pa rin sa kanila ang itinanggi ang pagiging tagapagligtas ni Kristo. At hindi lang ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga Hudyo ang ating ipinapanalangin sa Diyos, kundi pati rin ang kaligtasan ng kaluluwa ng mga Muslim. Dahil sila rin ay itinanggi ang pagiging tagapagligtas ni Kristo. Bagamat ang dalawang bansang ito ay inuusig ang ating pananampalataya, pero ipinapanalangin pa rin natin ang kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Dahil hindi po tayo nakikipaglaban dito sa pamamagitan ng armas at ng anumang sandata, kundi tayo ay nakikipagbaka espiritual. Ngayon, hindi natin kinakampihan ang Israel dahil mga Muslim ang kalaban nila. Maling mindset yon ni Ryan G. Kando. Sige nga, bilang Pilipinong Muslim, bakit ka kumakampi sa Palestinian? Kasi mga Hudyo ang kalaban nila. Anong meron sa bansang Israel? Bakit gano'n na lang ninyo kinapupuutang mga Muslim? Ang Israel ay napakaliit na bansa lamang tapos sasabihin ninyong sila ang umuusig sa mga dambuhalang bansa ng Arabs country? Ang mga Hudyo ay pinoprotektahan lamang nila ang kanilang bansa. Tapos kapag bumabawi sila ng pagbato ng missiles, palalabasin ninyong kayo ang inaapi. Kahit sobrang liit ng bansang Israel, hindi niyo sila matatalo. Kahit ilang missiles pa ang ibabato ninyo sa kanila. Maliban kung ipapahintulot ng Diyos. Dahil ang pangako ng Diyos sa bayang Israel ay ito, be strong and of a good courage. Fear not, nor be afraid of them. For the Lord thy God, He it is that doth go with thee. He will not fail thee, nor forsake thee. Yes, maaaring magawa ninyong sakupin ang bansang Israel. Pero tatanggapin nyo man or hindi, ang bansang Israel ay mananatiling bayan ng Diyos para sa mga Hudyo. Kaya kahit ilang beses ninyong masakop ang bansang Israel at mapapalayas ang mga Hudyo, Diyos ang gagawa ng paraan para maibalik ang mga Hudyo sa Israel. Tsaka mga kapatid, huwag ho kayong maniwala sa sinasabi na ang mga Muslim ay mas higit na nagmamahal sa atin kaysa mga Hudyo. Dahil sa panahon ni Muhammad, noong nagkaroon siya ng maraming tagasunod,
kinapupuutan nila ang mga Kristiyano at Hudyo. Hindi ho tayo nagsasalita rito ng kasinungalingan. Kaya titignan natin sa kanilang sources sa Sunan ni Muhammad sa authentic hadith. Sahih Muslim 1767, it has been narrated by Umar B. Al-Khattab that he heard the messenger of Allah say, I will expel the Jews and Christians from Arabian Peninsula and will not leave any but Muslim. Kung meron mang totoong nagmamalasakit para sa kapayapaan ng sanlibutan, tayo po yung totoong mga Kristiyano. At kung meron mang totoong nagmamahal sa kaluluwa ng tao, tayo po yung tunay na mga Kristiyano. Dahil ipinapangaral natin ang ebanghelyo ng kaligtasan at kapayapaan. Ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo ay paanyaya sa lahat ng tao. Kaya kung sino mang tao ay sumampalatayang lubos sa Panginoong Hesukristo, maging Muslim ka man o Hudyo, magkaroon ka ng tunay na kapayapaan sa iyong puso. Dahil sa mundong ito, walang kapayapaan. Saksi tayo sa labanan, bansa laban sa bansa, armas laban sa armas, walang mananalo diyan. Dahil sa bawat gera, may mga buhay ng tao ang nasasayang. Pero kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon ka ng kaligtasan mula sa kapahamakan ng impyerno. Gusto mo bang maligtas? Ito ay paanyaya. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at ikaw ay maliligtas, sabi ng Biblia. Follow and subscribe if you like content like this.